Hi folks, magandang araw. Huweteng. We pronounce weteng sa Tagalog. Ito ay laro ng mga numero. Iniulat na noong 1800s na ito ay nilalaro na ng mga Kastila na legal. Subalit noong 1907, nang sinakop tayo ng mga Amerikano, ito ay naging illegal. Sa kabila ng sunod-sunod na paghihigpit at pagbabawal ng mga Amerikano sa weteng, nanatili pa rin itong popular sa mga Pilipino, lalo na sa buong Luzon. At ang ibang mga kahalintulad na laro ay umiral sa buong kapuluan. Ang weteng ay popular sa mga Pilipino, lalo na sa mga mahihirap na komunidad. Dahil sa mababang halaga ng taya nito at ang presyong panalo na mataas. Ang larong weteng ay laro ng dalawang numero. Ito ay nilalaro sa pamamagitan ng tambyolo o bote na nakapaloob ang mga numero. Sa paglipas ng panahon dahil sa pagiging iligal ng weteng at iilang matataas sa gobyerno na korap ang nakikinabang dito, ang ginawa ng gobyerno ay niligal ito sa pamamagitan ng PCSO. At ang PCSO ay naglunsad ng Small Town Lottery o STL. Ang weteng ay merong 1 hanggang 37 at ang STL naman ay merong 1 hanggang 40. Katulad ng weteng, ang STL ay nilalaro sa pamamagitan ng mga mananaya. Ang mga mananaya ang malaking bahagi ng larong ito. Sila ay pinupuntahan ng mga nagpapataya o ng mga kubrador. Ang mga kubrador ay isa ding malaking bahagi ng larong ito kasunod ng mga kabo. Folks, samahan niyo akong alamin ang buhay ng isang kubrador. Folks, pupunta tayo ngayon sa bahay ng isang kubrador na pumayag na magpa-interview at pumayag na samahan natin siya sa kanyang pagpapataya. Ang pangalan niya ay si Analisa Layar. Tiana, ilang kayong magkakapatid? Bali 3 na lang. Kung buhay yung dalawa, pangatlo ko, ay patay na sila. Kaya ako na yung pinakapanganay. Ilan po ang anak niyo, Tiana? 2. Parehas lalaki. Parehas lalaki. Ilan na po ang apo niyo? 3. Kung ka na katagal nagpapataya o nagkukubra ng weteng? Since 2018. Tagal din palang naging kubrador si Nanay Norma. Mm. Ano pong nangyari sa mata niya? Bali, sabi noon katarata. Tapos sabi dun sa senior, ay dalhin sa eye referral. Ngayon pagdating na, kasi lagi sumasakit yung ulo niya, kaya nadala ko na rin siya doon. Ngayon, ang sabi ng doktor, ililaser daw para makatulong sa kanya. Ngayon pumayag siyang ilaser. Nung nilaser na siguro mga 2 buwan o kasi ooperahan siya dapat na hindi naman nangyari dahil nga ang nangyari ay nilagnat siya. Pero ang sabi ng doktor sa akin doon sa eye referral, maganda kami ng malaking pera kasi may posibilidad na bumagsak daw ang katarata ni nanay sa Manila pupulutin. Yun ang sabi. Kamusta po kayo? Ito, galing. Nasakit. Buti ho nakikita nyo yung kape asukal. Oo. Kinakapa ko lang. Walang gagawin kundi dito, parito. Oo. Ilang taon ho kayo, Nanay Norma? Mag-i-18 na ako. Malakas pa. 79 na. Ang lakas pa. 79, 80 ako sa isang Marso. Di ho ba dati kayong nagweweteng? Oo. Gaano ho kayo katagal nagweteng ho? Ay, matagal. Maliit pa si Adorasyon. Sino pong adorasyon? Si Ate Ana? Hindi, yung nasa abroad. Aha. Yung nanay ng mga batang nasa Lamaw. Ilan ho ba yung anak nyo, Tinorma? 6 sana, ay ano na lang.
Tatlo na lang natitira. Hmm. Si Ate Ana, pang ilan ho? Pang tatlo yun. Hmm. Hindi na kayo talaga nakakaaninag. Madilim na talaga paningin niyo lahat. Nakakaaninag ako ng araw. Araw. Oo. Nag-exercise nga ako dyan eh. Wow, ayos. Kaakit ko lang. Hmm. Nakakapaghugas ako ng plato, atas. Ang galing ah. Paano nyo nakikita? Oo, pumunta ako dyan sa lababo dyan. Oo. Nakakapakapa nyo lang siya. Oo, naglalaba ako ng damit ko sarili. Nagsimula ako ng meeting. Maliit ko si Adorasyon. Nag-aaral si Ana ng high school. Ang ipinang-tuition ko sa kanila, pag ako tumama sa waiting, sabi ko, magbayad ka na sa munisipyo ng tuition mo. Magkano pa ho ang tuition noon, Tinorma? Maliit pa noon. Mababa pa ang Mababa pa sa munisipyo ng Limay eh. Sila nag-test. Ano hong sakit nyo ngayon, Tinorma? Yung high blood. High blood lang. Oo. Nagme-maintenance na po kayo. Oo, nagme-maintenance ako. Tapos yung, minsan sumasakit yung mga paa ko. Iniinuman ko na lang ng Biogesic. Bakit to sumasakit? Dahil hinahanap niyo yung paglalakad. Siguro, pag sumasakit tong mga ganito ko, lalo na yung bukong-bukong ko, gusto ko, tatayo ako eh. Kaya galit na galit sa akin si Ana. Masakit na ika yung paa, tatayo pa. Galit na. Natutuloy niyo naman po yung inuman niyo ng gamot sa high blood. Oo, marami akong gamot. Binibigyan ako STL. Ng STL. May supply sa akin ng STL. Kaya lang, minsan, nauubusan din. Naghihintay pa kung kailan darating. May kita ba sa pagkukubra? Meron naman. 10%. Tapos pag may patama, 10% pa rin. Tapos depende sa tumama. Kung bibigyan kami, pag binigyan kami, salamat. Pag hindi, salamat pa rin. Ayon sa kwento ni Nanay Norma, halos 37 years siyang naging kubrador at isa ang weteng sa tumulong sa inyo na makapag-aral. Totoo ba yun? Yes. Since elementary ako, kubrador na si nanay ng wedding nung hinuhuli pa. Kasalukuyan pa silang nagtatatalon sa buka-bukiran. Tapos, hanggang sa naging STL na siya, hanggang sa naging legal na. Tapos nahinto nga siya, yun, kasi dahil nga sa mata niya. Yun. Ano ang advantage ng pagiging kubrador at disadvantage nito? Advantage. Ibig sabihin ng advantage yung Anong maganda sa pagiging kubrador? ang maganda sa pagiging kubrador, pag nagpapatama ka, yun, masaya. Pag walang patama, laban lang, masaya pa rin. Kasi may samahan din naman, kaya pagdating doon, tanggal din ang pagod mo, nakikita mo naman siguro. Nung nagano kami, merong tawanan, harutan, ganun. Masarap maging kubrador. Sa palagay mo, anong disadvantage ng pagiging kubrador? Kung meron man. Kung meron disadvantage, yung pag masakit na yung mga paa mo, yung mahirap na maglakad kasi nalilibot mo nga buong lamaw, gano'n. Minsan, uupo na lang ako sa isang tabi pagka napapagod na yung paa ko, masakit na yung paa ko, magsusulat na lang ako doon. Tapos saka na ako magrorota uli. Next question. Mahirap ba maging kubrador? Masarap na mahirap. Kasi, pag may patama, masarap. Pag walang patama, mahirap. Lalo na, siyempre, mamumorsyento ka, kailangan mong maraming pataya para marami kang porsyento. Yun. Kailangan mo ma-reach yung goal mo na maka 1,000 ka para makaporsyento ka ng 100, ganon. Pag may 100, may pambili na ng ulam. Ito ang tahanan ni Annalisa Layar na matatagpuan sa Barangay Batangas 2, Mariveles, Bataan.
Umaga, pumunta ako sa kanilang tahanan upang sumama sa kanyang pang-araw-araw na pagkukubra at nadatnang ko siyang naglalaba muna. Pagkatapos ng kanyang gawaing bahay sa umaga, daglian niyang kinuha ang kanyang ballpen at papel para magpakubra. At sa mga oras na ito, nagsimula na ang kanyang buhay kubrador. Yon. Hoy! Ha? Pas muna? Pas muna. Okay. Iniisa-isa niya ang kanyang mga suki, kung tataya ba o pas muna. 10:35, laban! 10:35! Wala. Si Kuya Banyola, wala din. Wala. Ate Niling, tataya ka? 10:35. 10:35. O, sige po. Inom muna ako. Sa aming paglalakad ng mahigit 10 minuto, wala pa halos tumataya sa kanya. Tumaya na? Hanggang pumasok kami sa isang compound at doon lumabas isa-isa ang kanyang mga mananaya. Ay, nabalag pa. Patay mag-video pa. Ano ba yan? Baka ma-discover kami sa JFK ha? Yehey! Ano na lang, ilagay mo yung... Ayan! 15-5. Ano nakulong kami? Hindi po. Legal na po ang STL. 15-5-12. Good morning po. Nagpa-vlog siya. Binablog niya ang kanagandahan natin. Binabalag niya natin yung mga mananaya. Andiyan si Ate Erma. 10:35. Medyo mainit na ng mga oras na yon at nakasalubong namin ang kanyang kapwa kubrador. Sama mo? 6:15 sa
Ayaw mo na. Bilis mo naman. Ito ang kanyang ruta araw-araw. Tatlong beses sa maghapon. Huminto sandali para bigyang pansin ang isang mananaya through online. Patuloy sa paglalakad na animoy walang patutunguhan. Subalit ito ay bahagi ng kanyang buhay kubrador. Malayo-layo na ang aming nilakad at ramdam ko na rin ang pagod. Nung nandiyan tayo, damo-damo lang. At bigla na lang, pumasok kami sa isang eskinita. Nagulat ako sa aking nakita at muling nagbalik ang kabataan. Oo, naglalaro pa ako dito dati. Hoy, ang galing naman. Buti narating ko ulit ito. Parang layo ko na. Dati ano to eh. Tiana, di ba? Malayo na ang aming nalakad at sa aking palagay, nasa 2 kilometro na ang aming nilakad. Nagkaroon kami ng pagkakataong magpahinga sapagkat ang nakatira dito'y tumataya rin sa kanya. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang pagod niya, pisikal at emosyonal. Nagkaroon na kami ng oras ng gawa ng ipupurlata pa yung papel namin, kukwentahin pa. O ay ang dami namin. Kaya kailangan mas maaga, lalo na kung may malala. Saglit na pahinga at muli kami naglakad. Nagbabaka sakali na may tatawag para tumaya. At sa wakas, narating na namin ang lugar ng rotahan. Nandito ka rin? Mag-vlogger ka habang ko eh. Mabilis nawala ang aking pagod nang makita kong sila'y nagbibiruan na animoy matagal nang magkakakilala. Bakwan kayo ng buwan, ano ba? Ay, bakwan. Opo, sa 25 po. Kwinenta na ni Ate Ana ang kanyang pataya upang ipasok na sa kanilang kabo. Oo nga, ito naman yung lang sa isang taon na pinakamura. Yung apatan po. Ito po. 103, Grace. Apat po yan. Ay, naku. Si stepdad naman. Nakikita kayo doon. Minsan sa isang taon, namahalin nyo rin kung nakaraan nyo. Pag kayo ang minahal nun, di kayo iiwanan nun. Sundan-sundan kayo na. Kaway ka sa akin eh, kinakawayan na nga ako eh. Ay, wag mo naman yung mali pa kayo. Wag mo kayong susunod sa liwanag, Mang Alex. Manipakan nyo kayo. Ay, paano pa kamo? Halos patapos na ang kanyang pagpapataya sa umagang iyon at nakuha niya na rin ang kanyang porsyento. Shout out sa mga vlogger. 80, 80, 20. Hindi, dalawa kasi. Wala nga yung ano eh.
Tapos na ang kanilang pangungubra sa umagang iyon at babalik na muli sa tanghali. At si Ate Ana ay uuwi na. Upang asikasuhin ang kanyang mga apo at ang inang may karamdaman. At pagdating ng hapon, parehong ruta ang aming dinaanan ng mga sandaling iyon. Nakabibidyo ka pa oh. Nadamay pa ako sa video mo ah. Siyempre, kasama ka dun. Hanggang abutang kami ng takip silim sa paglalakad. Busog ako ngayon. 10-29-18, kasang si Selta. Bali ang kasa kasi halimbawa like tatlong number. Ang laban nun is tatlong kombinasyon siya. Pagka halimbawa tatlong number. Ngayon pag po, for example, sa 9, 13, may tayakan 30 pesos. Tatama siya ng 10 pesos kasi nga tatlo lang. Ngayon, pag nagdagdag pa yun ng 1 number pa, bali 4 na. Papalo na siya ng 5 pesos na lang ang tatamaan mo isang number, isang kombinasyon. Kasi magiging 6 siya. Magiging 6 na kombinasyon siya dun sa 30 pesos mo. Kaya, bali 5 pesos na lang ang tatamaan. Hanggang sa, halimbawa, pag nagdag pa ng another number sa 30 pesos, ay magiging, magiging, magano na yun, 3 pesos na lang pag 5 number kasi 10 kombinasyon na siya. 5 number yun. Kasi ang sa kasa, mula pagka 3 hanggang pag nagtaas ka na ng pag 6 na kombinasyon na, na yun, mababa na almost ang tama niya. Kasi yung 30 pesos sa 6 na number, 2 pesos na lang. Yun. Ano po ang tumbok at sahod? Tapos yung tumbukan naman, pagdating sa tumbukan, halimbawa yung sa 9, yung sa 9 mo ay 10 piso, magiging doble yun, magiging 20. Ngayon, pagka nakasahod naman, halimbawa 10, 5, yung 5, magiging 10 yun. Yun ang laban ng tumbukan. Tapos, ano pa ba Secret. Ano po yung secret naman, ibig sabihin ng secret, yung malaki talagang as in 200 na taya. lowest 200 po ba ito? Oo, lowest 200. Hindi, 100. Kaya lang, dinidiga na yung 100. Kaya lang, hindi alapan CI yan. Pero yung 200, may CI na yan. Kung sakasakali may CI na yan, 200. Ang tamang 200, magkano po? Bali, 70,000. 70,000 ang tama niya. Magkano po ang tama ng 5 piso? Magkano po ba ang pinakamababang 5 piso. Magkano po ang tama? 1,750. Ang tama po ng 5 piso. Time. Bale kasi ganito yon. Ang taya niya sa akin ay maghapon. Ang usapan namin, pag mataas ang tumama, pag mataas ang naunang tama, babalik ta rin yung taya. Yun ang tutumbukan yung mababa. Ngayon, bali siguro ay nagsunod siya ng mataas, bali sa mataas pa rin ako tumumbok, ay mababa yung mababa yung lumabas. Ngayon, ang nakalagay dun sa kopya ko sa kanya ay mababa ang tumbukan niya. Nakatumbok siya sa mababa. Ay di talo ako doon. Siyempre, buti 15 pesos lang. Siyempre, ako ang may mali doon kasi nasa kopya niya nasa akin, nakasahod siya. Doon sa kopya ko sa kanya, tumbukan siya. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, kinuha ko yung tama. Sabi niya, ba't naman gano'n ang nangyari sa tama natin? Sabi ko, ganyan.
Ay, yung kako kasi usapan natin ay hindi ko pala, mali pala yung nabigay kong kopya. Sabi kong ganyan. So, anong mangyayari dyan? Sabi kong ganyan. Ngayon eto kako yung tama mo. Ngayon kako, wala akong maibibigay kako sa yung buo. Sabi kong ganyan. Kasi kako ako namumursyento lang. Kung gusto mo kako, itaya mo na lang sa araw-araw. Payag ako kahit na 40 pesos sa maghapon. Rich ng porsyento ko yan. Makukuha ng porsyento ko, iyon ang sabi ko. Di sa awa naman ng Diyos, yung 1.5 na yun, bali 1.5 na lang kulang ko eh. Yung 1.5 na yun, hanggang sa naubos na itaya niya, wala siyang tama. Iyon ang nangyari. Sabi ko siguro naman talaga hindi ako may kasalanan. Kasi mukhang binago talaga nila. Talagang as in, binago talaga nila yung kopya. Halos patapos na ang kanyang pagkukubra sa hapon na iyon. Wala pa ako. Pataya ako, 1,790. Kumita si Ate Ana na 179 pesos sa gabi na iyon. I-remit ko, 1,611. Ano? Muli, nagsama-sama ang mga kubrador at kabo ng mga oras na iyon. Si ate pala to eh. Hi ate. Tapos na ang maghapong pagpapataya at kumita na ng kaunti si Ate Ana. Ang konting kinita, ibinili ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Ito ang kanyang kwentong buhay kubrador, punong-puno ng pagtitiis at pagtitiyaga para sa kanyang pamilya. Bukas, muli aasa para sa isang patama. Sa tingin mo, hanggang kailan mo gagawin ang pagkukubra ng weteng o STL? Siyempre hanggat may STL, nandyan ako, go. Kasi masarap eh. Kasi hanap buhay, masarap na hanap buhay. Una-una, hawak mo oras mo. O, di ba? Hawak mo pagka pwedeng may jamming-jamming kayo doon. Kaya masarap ang buhay STL. Masarap na mahirap. Ganon. Next question. Sa palagay mo, pag dumating din yung panahon na hindi mo na kayang magpataya o magpakubra, ipapamana mo ba to sa mga anak mo o apo mo? Depende kung gusto nila. Sa tingin ko, wala. Itong dalawang maliit, yung apo ko. lagi may hawak na papel. Taya-taya mama, sabi niya ganyan. Depende yun, nakadepende sa kanila kung gusto nila, ganun lang. Sa mga may gininto ang kalooban na nais tumulong para mapagawa ang kanilang tahanan at magbigay tulong sa kanyang inang may karamdaman, mangyari lamang pong ipadala sa GCash number ni Annalisa Layar. Maraming salamat po. Oo. Yes, pakisuportahan po ating mga kababayan at nagpa-vlogger si Nathan Vloggers. Nathan Vloggers, pakisuportahan po ang ating Nathan Vlogs. Thank you po. Subscribe po kay Nathan. Shout out po kay Army Ludovico Ramos at Heloise Ann Ramos Bailen. At sa lahat po ng mga kubrador ng Lamao, STL Lamao, maraming salamat po sa mga kabo na nagpatuloy at pagkuha ng video para maging posible ang vlog na ito. Maraming salamat po.
Sana po tumama lahat ng inyong mga mananaya. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe para po makagawa pa tayo ng mga makabuluhang video sa hinaharap. Tandaan, ang kaalaman ay lakas at kapangyarihan. Magandang araw.